Si Senator Raffy Tulfo kinalampag ang Bureau of Jail Management and Penology kaugnay ng umano'y preso na naging milyonaryo sa loob ng kulungan. May buong detalye dyan si Bombo Angelo Aganan. Kinalampag ni Senator Raffy Tulfo ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP matapos umanong makalusot ang iligal na aktibidad sa loob ng mga kulungan, kabilang ang pagninegosyo ng ilang persons deprived of liberty o PDLs. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong Abril 15, ibinahagi ni Tulfo ang kaso ng isang dating PDL sa Lapu-Lapu City Jail na umano'y nakapagpatakbo ng bintahan ng phone cards sa loob ng pasilidad at kumita ng milyong halaga ng coupons. Ayon sa senador, nakababahala ang ganitong sitwasyon kung saan ang isang bilanggo ay nakapasok na ordinaryong tao ngunit lumabas na milyonaryo. May pasaring din ang senador sa mga opisyal kung saan patanong nitong sinabi kung kumikita umano ang isang bilanggo ay paniguradong kumikita din ang opisyal na nakatalaga sa naturang kulungan. Pasok siya, he was just an ordinary guy. When he came out, he became a millionaire. So, ang question ko, pinapayagan nyo na magnegosyo ang isang PDL, wantusawa, wala kayong ginagawang regulation, wala kayong ginagawang monitoring. Otherwise, hindi naging milyonaryo to. Of course, syempre, kaya naging milyonaryo to, meron ding naging milyonaryo yung taga BGMP. Kung may biyaya sa labas, may biyaya din sa loob. Yes. Kaya lang, BGMP personnel. So, how did that happen? Binigyan din naman ni Tulfo na posibleng magamit ang ganitong setup sa iligal na komunikasyon, lalo na kung hindi mahigpit na nababantayan ang paggamit ng phone cards at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan sa labas. Habang aminado naman ang kawanihan na may naging pagkukulang sa insidente. Ayon kay BGMP Superintendent Dennis Rocamora, hindi pinapayagan ng PDLs na magnegosyo sa loob ng kulungan, bagamat may komisyonary na pinamamahalaan ng jail warden kung saan napupunta ang kita sa livelihood programs. Sa kasalukuyan, nililimitahan ng Bureau of Jail Management and Penology sa 10 ang authorized contacts ng bawat PDL, 5 miyembro ng pamilya at 5 profesional tulad ng abogado o pari na kailangan sumailalim sa verifikasyon. Mr. Chair, Your Honor, nangyayari po talaga yan. But in that particular case, Your Honor, it appears that the jail warden is remiss in his duties because he is not implementing the policies in place with regards to implementation of affording telephone calls to the PDL and those who transact doon sa aming tinatawag na jail commissary. Hindi talaga po dapat nakakapag-negosyo yung PDL namin sa loob ng jail. But in that particular case, sir, it appears na nakapag-negosyo. So, liable po yung warden doon. Kaugnay nito, iminungkahi ni Tulfo ang ganap na digitalization ng financial transactions sa loob ng mga kulungan upang masubaybayan ang galaw ng pera at maiwasan ang iligal na aktibidad. Isang mungkahi namang sinuportahan ng BJMP. Hiniling din ng senador ang pagpapalawak ng CCTV coverage sa mga kulungan, lalo na sa mga matataong lugar upang mas epektibo mabantayan ang kilos ng mga bilanggo. Sa kasalukuyan, mayroon lamang 2,600 na CCTV units ang kawanihan para sa halos 500 na pasilidad sa bansa. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.